Napakabuti ng Diyos sa atin. Kapag ikaw ay mananampalataya at nakapakinig ka ng ganyang awitin, no? Pray na lang tayo, pasalamat tayo sa Panginoon. Napakabuti niya sa atin. Walang ginawa ang Diyos sa atin na hindi maganda, hindi maayos. Puro kabutihan. Ang kabutihan ng Diyos sa atin, ngayong umaga, nasa bahay-sambahan tayo. Hindi tayo pasuray-suray, di ba? Nasa tamang katinuan. Maayos ang buhay. Pinagpapala ng Diyos. This morning, I just want to be a blessing and be a help. Isa pong privilege na maatasan ng ating mahal na pastor. Buksan po natin ang ating Bible, Philippians chapter number 3. At tayo po tayong lahat in respect for the reading of God's Word. Philippians chapter 3, verse number 7. Hanggang verse number 14. Are you there? Amen? Amen. Basahin po natin ang sabay-sabay, verse number 7 hanggang verse number 14. Ready now, read. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. This 2025, marami po tayong ups and downs in life. Pero dapat, meron tayong mga napanalunan, meron tayong mga natalo. Yan ang binanggit dyan sa verse. Ika-count mo na loss. Pero okay lang kasi meron kang nakuha na mas importante. Kapag may nawala at hindi importante, okay lang yun. Pero pag importante nawala, ikaw ang talo. A very simple message this morning, how to keep on winning. Patapos na po ang 2025, dapat panalo tayo, hindi tayo talo. Hindi tayo talunan. Because we are on the winning side. How to keep on winning. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa privilege binigay niyo sa amin this morning. Bless you po ang inyong salita. Salamat po, O Holy Spirit of God, for giving us your word. Bless you po ito sa puso't isipan ng inyong mga anak. Dalangin po namin, pagpalain niyo po ang mensahe this morning. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Nawa, Panginoon, ang presentation ng gospel ay maging clear po sa mga bisita po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. You may be seated. How to keep on winning. Nakikita po natin sa buhay natin bilang mananampalataya, maraming mga ups and downs. Pero wag na tayong mananatili na tayo ay down. Ilang araw na lang tapos na ang 2025. At meron na naman tayong New Year's resolution. Pag inisip mo yung mga New Year's resolution mo, noong nagsimula ang 2025, nangyari ba sa iyong buhay? Ang sabi mo, hindi ka na masyadong kakain ng taba ng lechon. Pero napakain ka na naman. Nakalimutan mo. Ang sabi mo, mag-exercise ka na. Every day.
Bumili ka ng rubber shoes. Kaso nasira na yung rubber shoes, hindi mo pa na itatakbo. Pumutok na yung rubber. Ang sabi mo, magsisimba na ako parati. Pero hindi mo pa rin nagawa. Sabi mo, magiging tapat ka sa Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang nanalo tayo pero talo. Talo tayo pero panalo. Pero dapat ituon natin ang ating isipan sa salita ng Diyos. Paano ko matutulungan ang salita ng Diyos? Maraming mga tao nagpagal. Merong gustong makamit sa kanyang buhay. Makuha man natin, makamtan natin ang lahat ng yaman ng mundo. Kung wala naman si Kristo, baliwala ang lahat. Sayang ang lahat ng pagpapagal kung hindi mo kasama ang Panginoon. At isa sa natutunan natin ngayong 2025, hindi pera ang kasagutan sa problema. Ang Panginoon. Isa sa nalaman natin sa 2025, hindi rin politiko ang kasagutan. Kasi pwedeng mahulog sa bangin. Hindi sa idea natin, kung hindi sa wisdom ng Diyos. Kapag natapos ang 2025 at hindi mo kilala ang Panginoon, ikaw ang talo. Kaya sa mga bisita natin ngayon, no? Biruin mo yan. Ngayon sila naging bisita sa ating simbahan. Ibig sabihin, merong pang surprises ang Panginoon for this 2025 dahil hindi pa natapos ang taon, totoo mong nakilala ang Panginoong Kristo. You have received the greatest gift na pwedeng matanggap ng tao. Marami nag-celebrate ng Christmas pero hindi nila naunawaan bakit sila nagsa-celebrate at anong dahilan bakit ang Panginoon ay naparito. Naparito ang Panginoong Kristo para siya'y mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ba ay pinanganak para mamatay? Hindi. Ang Panginoon ipinanganak para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Yun ang kanyang misyon. Yun ang kalooban ng Ama para sa kanya. He was cut off out of the living. He gave Himself for us all. Yung hindi niya kasalanan, siya ang tumanggap ng kasalanan. And He became sin Himself. Kaya kung gaano siya kapota ng mga tao, ay gano'n na lang. He was mocked and ridiculed. Hiniya ang ating Panginoong Kristo. Yung ating pinapanalanganinan ay yung mga tao during His time, hindi siya tinanggap. Sinuntok, dinuraan, kinuronahan ng tinik. Hinampas-hampas ang Panginoon. Ikaw kaya may koronang tinik, subukan mo lang, sakit na eh. Pero yung palu-paluin pa ang ulo mo habang may koronang tinik. Ganun ang ginawa sa ating tagapagligtas. At kung paano niya ginawa it is in a fashion na hindi popular. Kaya nga hindi nila tayo mapipigilan na sumunod sa ating tagapagligtas because the way He did it, sobra. Just to express kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, just kakatapos lamang ng high school camp. Doon sa high school camp, merong na-save. High schooler. Ni-review yung salvation. Delikado talaga kapag lumaki sa Sunday school eh. Akala save, alam na kung saan patungo, alam niya yung paraan ng kaligtasan. Pag tinanong, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit. Pero bakit nangyari yun? Hindi alam. Walang totoong pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Tanungin lang ilang percent
O ikaw, 80. O ikaw, 90. O ikaw. Pag 90, medyo mataas na yan. Siyempre, pagka hindi ka talaga sigurado, ilalagay mo 90. Aba, parang mataas na yan. Dapat 100%. Are you 100% sure that when you die, you will go to heaven? Parang hindi Are you 100% sure that when you die, you will go to heaven? Amen. Kasi nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Somebody bled and died for us all, and His name is Jesus Christ. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung realization na tayo makasalanan, kailangan nangyari sa atin yun. Yung pagtanggap natin, tama, ako isang makasalanan. At bilang makasalanan, ako'y napapahamak patungong impyerno. At bilang patungong impyerno, wala akong magagawa para ako'y makarating sa langit. Maliban sa ginawa ng Diyos Ama, dahil sa pag-ibig niya sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. And He bled and died on the cross of Calvary. And after 3 days, He rose again. Pinatunayan ng Diyos na siya ang tagapagligtas. At salamat tayo na walang kaalam-alam ay nanampalataya sa Kristong namatay doon sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Kaya tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At salamat sa Panginoon sa pangako niya at sa kapangyarihang binigay ng Diyos na maging anak niya. Ikaw at ako'y anak ng Diyos. That's why we are brothers and sisters in Christ. Ang Diyos ay nagkatawang tao para bayaran ang hatol sa isang makasalanan na tulad ko at tulad mo. Kung hindi ang Panginoon pumunta, kung hindi siya sumunod sa Ama, kung walang pag-ibig ng Diyos, tayong lahat ay mapapahamak. Pero pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo na ikaw at ako ay mahal niya. At siya ay namatay, inilibing, at nabuhay namang muli. Wala nang ibang paraan para ang tao maligtas maliban sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa pamamagitan ng pagdadasal, hindi sa pamamagitan ng pagsunod 10 utos, maganda yung mga bagay na yan, pero binigay ng Diyos ang kautusan para makita natin, sobrang taas ng Diyos at ako'y makasalanan. At bilang makasalanan, kailangan kong tagapagligtas. At dahil dyan, tayo sumampalataya sa Panginoon. Pero bilang mananampalataya, hindi dyan natatapos ang ating buhay. Meron tayong paglalakbay bilang isang Kristiyano. Merong magtatapos ng 2025 na malungkot. Meron din namang magtatapos ng 2025 na masaya. Pero bilang mananampalataya, this morning, I just want to encourage you to keep on smiling. I just want to encourage you to keep on reminiscing the blessings of God in your life. Dapat tama ang iyong perspective, tama ang iyong iniisip. Matatapos na ang taon, dapat ikaw ay merong direksyon na maayos mula sa salita ng Diyos and encouragement from God Himself. Keep on winning. Because we are on the winning side. Paano kaya natin magagawa ito? Mula dito sa ating text verse, Philippians chapter 3, verse number 14. Sabi ng Bible, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Number 1, how to keep on winning? Keep your eyes upon Jesus. You will never be sad. You will never be lonely. Makikita mo sarili mo, masaya na nagpapatuloy because you keep your eyes upon Jesus. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
Ano man ang mga bagay na gagawin mo sa iyong buhay, nang makukuha mo ay ang Panginoon, huwag mong bibitawan yan. Keep your eyes upon Jesus. Ano man yung pinagkaloob ng Panginoon sa iyo, na nandiyan ang Panginoon, huwag na huwag mong iiwanan ang iyong mata at aalisin at titingin ka sa mga bagay ng sanlibutan. Keep your eyes upon Jesus. Hebrews chapter 12, verse number 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sino bang nagsabi sa iyo na tumingin ka sa iba? Sino bang nagbulong sa iyo na ang tingnan mo ay ang tao? Sino bang nagsabi sa iyo na ang tingnan mo ay ang Sunday school teacher mo? Sino bang nagsabi sa iyo na tumingin ka sa katabi mo? Ang sabi ng Bible, tumingin ka sa Panginoon. And you will keep yourself winning if we will keep our eyes on Jesus. Maraming umaalis sa church kasi nakatingin sa tao. Kaya talunan ka. Pero pag sa Panginoon ka nakatingin, you will keep on winning. You will keep on winning. Fix your eyes on Him. Fix your eyes toward the mark. That's why we need to be strong in faith. Tapos na po yung taon. Yung theme natin, faith that drives. Saan tayo dinala ng ating pananampalataya? We need to have that strong faith. At kapag nananampalataya, kanino ba tayo nananampalataya? Sa Panginoon, hindi sa area captain. Sa Panginoon, hindi rin po sa ating pastor. Sa Panginoon, kahit ang ating pastor ay nananampalataya rin, na tayo ay mananampalataya sa Panginoon. Dahil anong merong kapangyarihan ng tao? Wala. We are useless without God. But if we have God, we are on the winning side. Makita natin na meron tayong simbahan na tama ang direksyon, na ang mga miyembro ay hinahamon. Let's keep our eyes on Jesus. Uuwi ka, magpapasalamat ka sa Panginoon. Sino kakausapin mo? Ang Panginoon. Pag lumuhod ka sa altar, sino ba kausap natin? Ang Panginoon. Matatapos ang taon, sino ba kakausapin natin? God Himself. God Himself. Siya yung nagbuwis ng buhay para sa atin, tapos hindi natin siya tinitingnan at kinakausap. Nakakalimutan natin, teka, dapat pala nakafocus ako sa Panginoon. I'll keep my eyes on Jesus para matapos ko ang 2025 na masaya ako. Tama ang aking tinitingnan. Mas mag-i-enjoy ka bilang mananampalataya. As an usher, you will enjoy if you will keep your eyes upon Jesus. If you're a Sunday school teacher, you will keep on singing and teaching. As a choir member, you will keep on singing. Bakit? Dahil tama ang tinitingnan mo, Panginoon. Merong nagko-conduct. Tama, nakatingin ka dyan. Pero hindi talaga sa conductor, sa Panginoon. Kasi pag nagkamali yung conductor, ayoko na sumali sa choir. Discourage ako. Nakalimutan mo na ang dapat mong tiningnan ay ang Panginoon. That's why we need the Bible. Wala po tayong service na hindi natin kailangan ng Bible. Wala tayong service na wala tayong prayer. Wala tayong service na wala tayong awitan patungkol sa Panginoon. At salamat, binigyan tayo ng pastor na tayo ay nilalapit sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, napakabuti niya sa ating buhay. If you want to keep on winning, keep on listening to God's message, and that, in doing that, you will keep your eyes upon Jesus. Tingnan niyo po, 1 Thessalonians. God has been so good to us. 1 Thessalonians chapter 2.
Verse number 13. Sabi ng Bible, for this cause also thank we God without ceasing. Walang humpay, walang tigil na pasasalamat sa Diyos, because when you receive the word of God, which ye heard of us. Ano sabi ng Bible? Ye receive it not as the word of men. Ilang preaching ng ating pastor ang ating tinanggap mula sa pulpitong ito. At meron tayong pananampalataya that is not just the word of man, but the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Ito'y mga talata na pang mga Kristiyanong tumatagal. Hindi ito pang baby Christian. Malapit na pong maging 50 ang Christian Bible Baptist Church. Hindi po tayo baby Christian. Maraming mananampalataya dito, 20 years, 30 years, 40 years, na sa simbahan na ito. It's about time that we fix our eyes on Jesus. Kapag sinabing fix, hindi mo ititingin kahit kanino. Kaya ano sabi ng Bible? Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Pag sa akin kayo tumingin, ma-offend kayo. At pag tumingin din ako sa inyo, ma-offend din ako. Kaya dapat sa Panginoon tayo tumingin. Let's fix our eyes on Jesus. Meron tayong awitin sa songbook. Nalimutan ko lang tingnan kung nasan. Turn your eyes upon Jesus. 140. Tingnan niyo, 140. Song number 140. Ano sabi dyan? O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Verse 2, through death to life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more, hath dominion, for more than conquerors we are. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. I don't know kung anong pinagdadaanan mo ngayong umaga bilang isang mananampalataya. It may seem na masaya ka, but deep inside your heart, meron kang kalungkutan. Let me remind you this morning, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Number 2, how to keep on winning? Turn your eyes upon Jesus. Nagkaganito po ang boses ko dahil doon sa high schooler na nagda-dive. Balik tayo sa ating text verse, Philippians.
Philippians chapter 3, verse number 13. Sabi ng Bible, Philippians chapter 3, verse number 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Sabi dyan, this one thing I do. Mahalaga po yung ginagawa natin para sa Panginoon. How to keep on winning, huwag mong bibitawan yung ginagawa mo para sa Panginoon. Number 2, keep your hands in the Lord's work. Keep your hands in the Lord's work. Kapag pinabayaan mong trabaho sa bahay, yari ka sa misis mo. Pero pag gawain ng Panginoon ang pinabayaan mo, yari ka sa Panginoon. Keep your hands in the Lord's work. Yan na nga lang ang binigay sa'yo, hindi mo pa nagawa. Sinabi sa'yo, ikaw na nga lang ang maglalaba, hindi mo pa ginawa. Yan na nga lang. Oo, sa ngayon yan. Pero maya-maya ay magsasampay na. Pero sa gawain ng Panginoon, bibitawan natin ang gawain ng Panginoon? Iwanan natin ang Panginoon? Kanino bang gawain yan? Sa Panginoon. Huwag tayo mag-isip na tumigil. Huwag tayo mag-isip na bumitaw. Nag-encourage nga tayo mag-involve eh. Bakit bibitaw? Hindi dapat titigil. Hindi dapat bibitaw. Keep your hands in the Lord's work. Pag nag-encourage ako sa mga workers, kahit sino nakakausap ko sa pagpapatuloy, naisip ko ang ating pastor eh. 52 years in the ministry, maraming beses na pwede nag-quit, umalis. Pero bakit tuloy-tuloy hanggang ngayon? Dinamay pa yung kanyang family. Dinamay pa ang bawat isa sa atin. Eh kasi ito'y gawain ng Panginoon. Di ba parating niyang, last Sunday lang, ni-remind niya tayo eh. Hindi ito gawain ng ating pastor, neither ours. Ito'y gawain ng Diyos. Hindi pwede nating kunin at bitawan lang basta ang gawain. Dahil gawain ng Diyos yan eh. Keep our hands in the Lord's work. Tignan niyo po, Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 9. Verse number 10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. I returned, verse 11. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. Tandaan po natin, every privileges na binibigay ng Diyos sa atin, di dapat natin papabayaan. Whatsoever thy hand findeth to do, i-exert talaga natin yung effort natin. Ano yung pwede kong ibigay, i-offer sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya? I should keep my hands. Alam niyo po kapag kasi kamay na ang isinama mo, iba na yun eh.
Di ba kapag kinakamay mo na yung kanin, nilalagyan mo ng sausawan, iba yun eh. Pag yung kamay mong nakalagay sa gawain ng Panginoon. Kaya, isang malaking kalungkutan sa mga orchestra member kapag isang araw, bibitawan na nila yung instrument, sabihin nila, hindi na ako tutugtog. Ito'y reminder sa bawat isa sa keep our hands in the Lord's work. Kung yung kamay mo ay hawak-hawak yung bata na dinadala sa Sunday school, keep your hands in the Lord's work. Kung yung pera na yan ay nagbibigay ng pambayad sa jeepney na inaarkila ng area, keep your hands in the Lord's work. If there's a door na kinakatok mo at ikaw yung nagre-remind sa kanila to keep on coming to church, keep your hands in the Lord's work. Nakakalungkot kapag Kristiyano ka, ang hawak ng kamay mo bote ng alak. Hindi Lord's work yan. Ilang kayang kamay ang ginamit at itinaob at sinabi niya, Brad Tagay. Hindi Lord's work yun. Nire-remind tayo ng Diyos to keep ourselves in the Lord's work. Keep our hands in the Lord's work. Kaya bago matapos ang taon, meron dapat tayong panalangin, Lord, tulungan niyo po ako nawa sa pagpasok ng 2026, yung nasa puso ko na ministry na ako'y makapag-involve, ay magkaroon ng reality sa aking buhay. I want to join the choir ministry. Nakikita nyo, minsan kulang yung nandyan sa space. Malaki yung mga space kasi merong mga miyembro na sana ay nasa gawain din ng Panginoon. Meron ka namang boses. Bakit ginamit mo sa video okay? Ginamit mo dun sa sumisikat na kanta, yung, ano bang kanta yun? Yung may beat. Bang! Alam mo yung timing. Pero dito, ilang beses ka nang kumakanta, nasasabayan mo na yung mga choir members, ayaw mo mag-involve sa choir ministry. Meron dito mga tenor. Ang taas ng tono. Na-discover na yan sa bahay eh. Tapos ka na ba maglaba? Tapos na! O, di ba? Alam, tenor yan. Na-develop na yung boses, ayaw pang ipagamit sa Panginoon. Sir, kasi medyo, mas maganda nga rin kahit seniors kumakanta eh. Kung yung mga ushers dyan, walang buhok, maganda dito, mga puti ang buhok. Sa choir. Kahit senior, pwedeng kumanta. At malaking encouragement sa mga kabataan na meron kaming lolo, lola, nasa gawain pa ng Panginoon. They keep their hands in the Lord's work. Kaya ang ating pastor ay parati nag-i-encourage sa atin. Ipagamit natin yung talents natin sa Panginoon. May pananampalataya ka, di ba? Yun lang pananampalataya na magpa-sign up. Nananampalataya ako na tatanggapin nila. Kahit hindi pa nila naririnig ang boses ko. Kikilos ang Panginoon sa'yo. Wala namang kumakanta dito na magaling na agad eh. Na-develop na lang. Dahil pinanatili nila na ang kanilang mga kamay ay nasa gawain ng Panginoon. Tandaan natin, hindi in-expect ng Diyos yung mga wala dito sa church. Ang in-expect ng Diyos na tutugon sa panawagan niya ay walang iba kung hindi yung nasa loob ng building na ito. Kahit yung nandun sa extension natin, ikaw ay hinahamon ng Diyos to keep your hands in the Lord's work. Marahil meron dyan tinatawag ng Diyos nagtatago. Ayaw magpakita. Sila lang yan.
It's about time. Hindi po tayo ibibless ng Diyos na magkaroon ng 5,000 seating capacity auditorium kung ganyan lang kalaki ang ating choir. I believe dadami pa ang sasali sa orkestra. I believe dadami pa ang mag-i-involve sa ushering ministry. Kaya nga meron tayong men's fellowship para mahamon ang mga kalalakihan na sumama sa likuran ng ating pastor na gawin ang kalooban ng Diyos dito sa Christian Bible Baptist Church. Keep your hands in the Lord's work. And lastly, number 3. How to keep on winning, keep your eyes upon Jesus. Number 2, keep your hands in the Lord's work. And number 3, the last. Your favorite point. Amen. Number 3. Verse number 12. Philippians chapter 3, verse 12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Ito po yung encouragement na dapat hindi tayo tumitigil. Tuloy-tuloy lang. It's not time to stop, but it's time to keep on walking. Number 3, keep your feet beautiful for the Lord. Tingnan nyo nga yung paa nyo. Beautiful ba? Ang Panginoon ang titingin yan. Kung yan ba'y maganda. Keep your feet beautiful for the Lord. Jesus Christ did not stop. He did not quit. Kung bakit tayo nandito, dahil sa Kanya. Keep on. Walang titigil. Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse number 14. Sabi ng Bible sa verse 14, how then shall they call on Him on whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written. Ito yung nakasulat sa Isaiah 52 verse number 7. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Alam niyo po kung sinong may pinakamagagandang paa dito? Hindi po yung parating pinapaayos yung mga daliri sa paa. Hindi po yun. Hindi po yung parating pinapaspa ang kanyang paa. Hindi po yun. Ang magagandang paa ay ang marunong mag-akay ng kaluluwa. It's not time to stop winning souls. It's time to keep on winning souls. Last Friday, nag-soul winning yung mga teenagers ng ating church. And they have 331 professions of faith. At ang sabi ng ating pastor, I want to join that team. I want to be with them doing the soul winning. Can you imagine? Marami mga kabataan mag-aakay ng kaluluwa. Marami mga parents mag-aakay ng kaluluwa. Marami mga adults gagawa ng paraan para makapag-akay ng kaluluwa. Don't stop winning souls. Keep on winning souls. Keep your feet beautiful for the Lord. Tandaan po natin, Christian life is not about a moment to achieve, but a goal to pursue. What's your goal next year? Lord,
Hindi niyo po ako masyadong nagamit sa pag-aakay ng kaluluwa for 2025. Ilang mga araw na lamang po yan. But I'm praying next year, Lord, tulungan niyo po ako, help me. Bigyan niyo ako ng wisdom. Paano ako makapag-akay ng kaluluwa? Meron tayong mga miyembro, meron silang tindahan, meron silang business, meron silang gospel tracts, and every time na meron pupunta doon, binibigyan nila ng gospel tracts, and they've introduces the Lord Jesus Christ, at sila'y tumatanggap bilang sariling tagapagligtas. Can you imagine the privilege we have na pinibigay ng Panginoon? We have a church na parati tayong ini-encourage to keep on winning souls. We have a pastor na sobrang busy ngayon ay nasa Guam preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Lahat ng ginagawa natin ay dahil sa gospel. Tandaan po natin, para tayo maging matagumpay sa ating buhay, and we will keep on winning, we need to keep our feet beautiful for the Lord. Huwag nating ipagmalaki kung ano yung napagtagumpayan natin ngayong 2025 kung hindi naman natin kasama ang Panginoon. Huwag nating ipagmalaki yung mga achievements natin na hindi naman ang Panginoon ang pangunahin. Na kung ang Panginoon ay naririto, sabihin ng Panginoon, hindi kita kasama dyan. Pero kapag kasama ka ng Panginoon, alam mo ikaw ay nasa perpektong kalooban ng Diyos. Keep your feet beautiful for the Lord. Lahat po tayo, we're still on a journey. At wala pang nakakarating sa paroroonan. Kaya't maghamunan tayo sa isa't isa na dapat ay magpapatuloy lang tayo. Wala pa tayo sa perfection, but we are unto perfection. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Papunta tayo sa maayos na buhay. We have the blessed hope, our Lord soon coming. Marami nang nangyayari sa labas. Bayaan natin sila. Tayo magpatuloy sa pag-aakay ng kaluluwa because one of these days, the trumpet will sound. At tapos na ang ating paglalakad. Because during that time, we are not going to walk, but we are going to fly. We are going to meet Him in the air. And the next time na tayo hahakbang, yung mga paa natin nandun sa streets of gold. At isang araw, sa pagharap natin sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, thou good and faithful servant. Saan tayo naging faithful? Doon sa maliit na bagay na pinapagawa ng Diyos. Habang hindi pa siya dumarating, our church is engaged na marami pa mga kaluluwang maligtas. Meron tayong pinagpe-pray na 5,000 seating capacity auditorium. Sino ang mga uupo doon? Yung mga taong naakay natin para sa Panginoon. This morning, the message is for us to be encouraged. Patapos na ang 2025. How to keep on winning. Ang hirap naman, hindi ko maabot. Hindi po, pag Bible, maabot mo ma-achieve mo If you want to keep on winning, keep your eyes upon Jesus. Keep your hands in the Lord's work.